Balayo, kapag inihit na kayo ni Yara, naisipan mo pa ba maglak ng pintuan? Tanong ni Ken na may kakaibang ngiti sa labi. Naginit ang pakiramdam ko sa magkabilang pisngi ko. Ang awkward sa pakiramdam na ganito ang pinag-uusapan nilang apat habang kasama ako. Siguro'y naramdaman ni Miguel na hindi ako komportable dahil palihim na hinata ko ang kamay ko para pakawalan niya. Kaya pinagsabihan niya ang mga kasama. Grabe kayo, kasal ko ngayon. Huwag kayong chismoso. Nakangising sabi ni Miguel sa mga kapatid at pinsan at pagkatapos ay nakangiting bumaling na sa akin. Don't mind them, love. Uuwi na sila. Malambing na sabi sa akin ni Miguel na para bang totoong mahal niya ako. Muntik tuloy umikot ang mga mata ko dahil sa narinig ko. Love? Wala sa usapan naming dalawa na tatawagin niya akong ganyan. Kung titingnan kasi kaming dalawa ay mukha naman kami nagmamahalan at hindi nagpakasal na dahil lamang sa isang kasunduan. Artista talaga ang lalaking katabi ko. Ang galing niya magpanggap na para bang normal lang sa kanya ang lahat. Kasama namin ang mga kapatid at pinsan ni Miguel hanggang sa matapos ang dinner. Pero hindi nagtagal ay isa-isa na silang nagpaalam sa amin. Naiwan kaming dalawa at hinatid na rin niya ako dito sa hotel room ko. Tomorrow, we will publicly announce the wedding. May gusto ko pang i-add or i-suggest para masabi ko sa publisher ko? Tanong sa akin ni Miguel. Wala. Maikli at walang ganang sagot ko. Saglit na katahimikan na namagitan sa amin dalawa. Pinili kong sumandal sa sofa dahil pakiramdam ko'y hinang-hina ako. I'm sorry if I drag you sa ganitong sitwasyon. Narinig kong hingim pa umanhin ang katabi ko. Instead na sagutin siya ay nagtanong ako tungkol sa bagay na bumabagabag sa isipan ko. Sino sa mga kapatid mo may anak na lalaki? Tapos kamukha niya at may buntis na asawa 1 year ago. Malakas ang kabog sa dibdib na tanong ko. Si Leo. Bakit? Mabilis na tanong at sagot ni Miguel. Nothing. Kibit balikat na sagot ko. Nagkita na ba kayo dati? Tanong din na lalaking katabi ko kaya napilitan akong sagutin siya. Nakita ko siya noon sa mo. Ngayon ko lang naalala. Muling katahimikan ang namagitan sa amin dalawa ni Miguel. Inakala mo bang may asawa at anak na ako dahil nakita mo sila noon? Hindi ako nakasagot agad dahil ito naman talagang nasa isip ko noong nakita ko ang kapatid ni Miguel sa mall kasama ang asawa at anak nila. I don't care about your personal life kaya walang dahilan para mag-isip ako ng ganyan. Pagkakaila ko dahil baka isipin niya na interested ako sa kanya. I have to go, Michelle. Susunduin kita bukas before breakfast. Narinig ko sabi ni Miguel habang walang kibong nakatingin lamang ako sa sahig. Sige. Tanging sagot ko at hindi nag-abalang mag-angat man lang ng muka. Tunog ng bumukas at sumarang pintuan ang sumunod na narinig ko. Naiwan akong tulala at hanggang ngayon ay magulo ang isip. Ang akala ko'y magiging madali lamang ang lahat pero ito pala ang pinakamahirap na trabahong kailangan kong gawin kumpara sa mga naunang misyon ko. Mahirap makasama sa isang tao kung napipilitan lang. Ginawa ko naman ang lahat para iwasan siya pero sadyang may mga pagkakataon na wala akong kontrol sa sitwasyon. Dahil hindi ako makatulog ay nagsalin ako ng wine sa baso at tahimik na uminom. Kailangan ko ito para kumalma. Hindi naman ako magpapakalasing. Gusto ko lang ikondisyon ang isip ko para bukas kapag muling bumalik dito sa hotel room ko si Miguel ay handa na ako. Laking tulong sa akin ang alak na ininom ko. Nakatulog din ako ng mahimbing at nagising na lamang dahil sa tunog ng malakas na doorbell. Mukhang nandito na ang peking asawa ko kaya mabilis na tumakbo ko sa banyo para maghilamos at nag-toothbrush na rin. As expected, mukha nga ni Miguel ang nakita ko nang buksan kong pintuan. Nakita ko kung paano niya pinasadahan ang mukha ko pababa sa leeg ko at nagtagal sa tapat ng dibdib ko. Ang aga mo naman. Nakasimangot na sabi ko sabay sapo ng robang suot ko sa tapat ng dibdib ko. Nakakainis dahil lang mamadali ako kanina kaya basta ko nalang hinatak ang roba sa banyo. Hindi ko man lang naayos ang tali kaya alam ko nakita niya ang mga dibdib ko. Kahit hindi ko inayang pumasok dito sa hotel room ko si Miguel ay sumunod siya sa akin at umupo sa sofa. How's your net? Tanong nito. Don't ask anything. Di tayo close. Mabilis na sagot ko sa kanya. Narinig kong huminga siya ng malalim at bumaling sa akin. I know you don't like me, pero mag-asawa na tayo kaya kailangan natin mag-usap. Naniningkit ang mga mata na tumingin ako sa kanya. Alam mo kung anong usapan at kasunduan natin, Mr. Monteriel? Kayo mang kamaon na sagot ko. Hindi ko nakakalimutan ang tungkol dyan, pero siguro naman pwede tayo maging casual sa isa't isa. Sabi ng katabi ko. I doubt. Kung kaya kong gawin iyan, hindi ako artistang katulad mo. Walang emosyon na sagot ko. Natahimik ang katabi ko at hindi ko na ulit narinig na nagsalita pa. Para kami mga tuod na nakaupo at walang bala kausapin ang bawat isa. Narinig kong tumunog ang cellphone ko kaya tumayo ako at tiningnan ko sinong tumatawag sa akin. Si Max lang pala.
Hindi ko na sana sasagutin ang tawag niya kaya lang nakita kong sinundan ako ng tingin ni Miguel Monterreal. Kaya sinagot ko na lang para makaiwas ako sa kanya. Bakit ka tumawag? Walang paligoy-ligoy na tanong ko kay Max. Nasaan ka, Michelle? Gusto mo ba itakas kita dyan? Magkasunod na tanong ni Max sa akin. Naguluhan ako kung bakit ganito ang tanong ni Max sa akin. Ano ba sinasabi mo? Kunotang noon na tanong ko sa kanya. Totoo bang nagpakasal ka kay Miguel Monterreal? Dahil na-skandal kayong dalawa? Nahilot ko ang sentido ko. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo, Max. Hindi ko kailangan magpaliwanag kahit na kanino. Pinutol ko na ang tawag ni Max na hindi ako nagpaalam sa kanya. Hindi ko kailangan ngayon ng distraction dahil sa totoo lang ay nahihirapan ako sa trabahong ginagawa ko. Nalapitan ko si Miguel na ngayon ay nakatitig na naman pala sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay pero nginisian lang niya ako. Mukhang nagsaselos ng pekang boyfriend mo ha. Sabi nito kaya sinimangutan ko. Sino may sabi sa'yo na hindi ko boyfriend si Max? Mataray na tanong ko. Wala, ako lang. Mayabang na sagot ng katabi ko. Assuming ka. Inis na sagot ko. So may relasyon kayong dalawa? Tila nakakalokong tanong ni Miguel. Wala. Mabilis na sagot ko at hindi man lang nag-isip bago ibuka ang bibig ko. See? Tama ako eh. Hindi ko nagustuhan ang ngiting nakita ko sa labi ng lalaking kasama ko. Ang yabang niya kaya katakot-takot na irap ang natanggap ni Miguel mula sa akin. Bakit ka ba nandito na ganito kaaga? Inis na tanong ko sa kanya. Kinuha niya ang cellphone at pinakita sa akin ang article sa balita. Ang bilis talagang kumilos na lalaking ito. Malinaw na nabasa ko sa headline na kasal na kaming dalawa at malisyoso lamang ang lumabas na balita online. Sa nakikita ko'y mabilis niyang nabago ang tingin ng mga tao sa lumabas na balita at chismis tungkol sa amin kahapon. Kung dati puro pangungutya ang natanggap namin sa social media, ay iba na ngayon. Puro congratulations and best wishes lamang ang karamihan sa nababasa ko na mag-scroll ako sa comment section. Naglabas na rin pala ng official statement si Miguel sa social media account niya at sinabing mag-asawa kaming dalawa, kaya natural lang na matulog kaming magkatabi sa kama. May pinost pa siyang picture namin dalawa habang sinusuotan niya ako ng singsing sa daliri at isa pa ay ang larawan namin kasama ang kanyang mga kapatid at pinsan na si Ken Smith. Anong masasabi mo, Mrs. Monterreal? Narinig kong tanong ni Miguel sa tabi ko. Nakatingin din pala siya sa ginagawa ko kaya alam niya kung ano ang mga balitang nabasa ko. Nothing. Tipid na sagot ko. Ibinalik ko sa kanya ang cellphone niya at agad namang inabot ni Miguel pero hindi sinasadyang nahawakan niya ang kamay ko kaya nagdikit na naman ang mga balat namin. Bagay sa'yo, sabi ni Miguel habang hawak ang kamay ko at nakatingin sa singsing na nasa daliri ko. Oo nga pala, suot ko pa ito at hindi ko maalis sa daliri ko kagabi bago matulog. Pinahanda ko ng bahay na titirhan natin. What? Gulat na tanong ko. Wala sa usapan natin na magsasama tayo sa isang bahay. Sa tingin mo ba maniniwala sa atin ng publiko at pamilya natin kung hindi nila nakikita na magkasama tayo sa isang bahay? Tanong din sa akin ni Miguel. Frustrated na bumaling ako sa kanya. Wala bang ibang option? Hindi ako sanay na may ibang kasama sa bahay. Sa ngayon ito muna ang mabuting gawin natin. Mabilis na sagot nito. Napabuga na lang ako ng hangin mula sa baga. Hindi ko na i-consider ang ganitong setup bago pumayag na magpakasal sa kanya. Wala ko nagawa kung hindi ang sumama kay Miguel para pumunta sa bahay na sinasabi niya. Muntik pa nga kami magtalo sa parking lot dahil gusto niya sumakay ako sa sasakyan niya. Hindi ako pumayag dahil dala ko ang kotse ko at ayoko may ibang hahawak sa kanya kaya ako mismo ang nagmaneho. Malaki at malinis ang bahay na pag-aari ni Miguel dito sa Quezon City. Mukhang matagal na niya itong nabili dahil may mga gamit na nang pumasok kami. Good evening po sir, ma'am. Magalang nabati sa amin ng dalawang babae. Ngumiti lang ako sa kanila pero nawala ito sa labi ko nang maramdaman kong pumulupot ang braso ni Miguel sa bewang ko. Oo nga pala, nandito ang mga kasambahay niya kaya kailangan namin magpanggap na masaya sa harap nila. Mahirap na baka chismosa mga katulong niya at mabuko pa na nagpapanggap lamang kaming dalawa. Sir, inayos na po namin ang master's bedroom. Narinig ko magalang na sabi ng may edad na babae. Salamat po nana. Nakangiting sabi ng katabi ko. Mukhang close siya sa mga kasama dito sa bahay dahil nakikita kong hindi niya itinuturing na iba ang mga ito. Gusto na magpahinga ng asawa ko. Maiwan na muna namin kayo, nana. Magalang na paalam ni Miguel sa may edad na babaeng kasama niya dito sa bahay. Tanging ngiti lamang ang nagawa ko bago humakbang kasabay ni Miguel paakyat ng hagdan. Bitiwan mo na ako. Mahinang utos ko sa kanya pero mabilis siyang tumanggi. Later,
kapag nasa loob na tayo ng silid. Hindi na ako nakipagtalo pa kahit naiinis na ako. Agad na binaklas ko ang braso niya sa bewang ko na makapasok na kaming dalawa sa loob ng silid kung saan niya ako dinala. Maganda at cozy ang silid pero wala dito ang atensyon ko. Nakapamewang na hinarap ko si Miguel at pinaningkitan ng mga mata. Bakit hindi mo na lang sabihin sa pamilya mo at makasama natin dito sa bahay ang lahat para hindi na natin kailangang magpanggap? I will, pero hindi muna ngayon. Nakangiting sagot ni Miguel. Piko na napakurap ako, nag-akusang tiningnan ko siya ng masama. Anong binabalak mo? Mas lalong lumuwag ang ngiti sa kanyang labi. Ano ba sa tingin mo? Tanong ni Miguel at marahang humakbang palapit sa akin. Hindi ako nakakilos nang biglang pumulupot ang braso niya sa bewang ko at hinapit ako. Wala pala akong natanggap na good morning kiss mula sa asawa ko kanina. Halos pabulong na sabi ni Miguel dahilan para mapaawang ang mga labi ko. Tigilan mo ako, Miguel, ha? Nagiinit ang pisngi na singhal ko sa kanya. Why not? Kiss lang naman. Hindi niya nagawan tapusin na sasabihin nang gumalaw ang mga braso ko at itinulak ko siya. Akala ko sapat na ang ginawa ko para makawala sa kanya pero mas lalo lamang humigpit ang pagkakapulupot ng mga braso niya sa bewang ko at katawan ko. Inis na gumalaw ang binti ko at sinipa ko siya sa paa kaya na out of balance siya at sabay kaming bumagsak sa sahig. Nauntog tuloy ang noo ko dahil nahatak niya ako at bumagsak ako sa ibabaw niya. Bitiwan mo sabi ako! Inis na singhal ko sa kanya. Not so fast, Mrs. Monterial. Nakangising sagot ni Miguel, kaya tuluyang nag-init ang ulo ko at gigil na sinampal ko siya. Nakita ko ang pagkawala ng pilyong mga ngiti sa labi niya at pagkatapos ay biglang naging seryoso expression ng mga mata. Alam mo kung ano ang kapalit every time na sinasampal mo ko, Michelle. Hindi pa ako nakakasagot nang gumalaw siya at biglang gumulong sa sahig kaya mabilis na napunta ako sa ilalim niya. Masyadong malakas si Miguel at nasa akin ang buong bigat ng katawan niya. Pakiramdam ko'y kinakapos ako ng paghinga. Hindi rin ako makakilos dahil hawak niya mga kamay ko at nakalak ang binti ko. Alam ni Miguel na marunong ako sa martial arts kaya naunahan niya ako. Stop resisting, Michelle. Malalim ang tinig na bulong niya malapit sa punang tenga ko. Umalis ka dyan! Inis na singhal ko sa kanya. No, not unless you kiss me. Maningning ang mga matang sagot ni Miguel sa akin dahilan para lalong mag-init ang ulo ko. Nagpupuyos ako sa galit habang nakahiga sa sahigan na sa ilalim ni Miguel. Hindi ako makapag-isip ng maayos dahil natalo ako ng labis na frustration at halo-halong emosyon na nararamdaman ko para sa lalaking nasa ibabaw ko. Kapag hindi ka umalis dyan, pagsasasihan mong sinama mo ko dito sa bahay mo. Galit na banta ko sa kanya pero tila amazed na napangiti pa si Miguel. Bakit? Anong gagawin mo? Pilyong tanong sa akin ni Miguel. Naningkit ang mga mata ko. Susunugin ko itong bahay mo kasama ka. Hanggat maaari ayaw kong gumamit ng dahas dahil ayaw ko ipakita sa kanya kung ano ang kaya kong gawin. Mas mabuting low profile lamang ako at walang nakakaalam kung hanggang saan ang alam ko para ipagtanggol ang sarili ko. Narinig kong mahinang tumawa si Miguel at muling ngumiti sa akin. Sige, para sa bahay ng parents ko tayo titira kapag sinunog mo dito. Nalaka ang mga mata ko. Talagang sinasagad niya ang pasensya ko. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin niya, hindi na sana ako sumama dito sa kanya. Galit na galit ako. Kumukulo ang dugo ko kaya inis na inuntog ko ang noo ko sa mukha ni Miguel dahilan para masaktan siya at mapaungol. Ganito kami nadatna ng may edad na kasambahay ni Miguel. Ano ba naman kayo mga bata kayo? Bakit hindi man lang kayo umabot sa kama at dyan pa talaga kayo sa sahig naglalampungan? Sabay kaming napatingin ni Miguel sa pintuan. Inis at nagiinit ang mga pisngi na nag-iwas ako ng tingin sa babaeng basta nalang pumasok dito sa silid. Nakakahiya. Ganito palang iniisip sa amin na matandang ito. Burara kasi si Miguel. Hanggang ngayon hindi pa rin siya natutong mag-lock ng pintuan kaya kung sino-sino nakakakita sa amin. Masyado kang careless. Inis na sabi ko sa kanya. Hindi ako sinagot ni Miguel pero mabilis siyang bumangon at parang walang nangyari na tinulungan akong tumayo. Nana naman, may asawa na po ako. Dapat hindi na kayo basta-basta pumapasok dito sa silid ko. Napakamot sa batok na reklamo ni Miguel sa kasambahay niya. Tigilan mo kung bata ka. Hindi ako papasok dito sa silid mo kung hindi ko nakitang bukas ang pintuan. Masungit na sagot ng may edad na katulong. Hindi na ako nakinig pa sa usapan nilang dalawa. Humakbang ako papunta sa nakita kong pintuan sa sulok at binuksan ito. Kailangan kong gumamit ng banyo dahil naiihina ako tapos nanlalagkit pa ang pakiramdam ko sa katawan ko. Natampal ko ko nang maalala na wala nga pala akong dala kahit na isang pirasong damit ko. Bago sumama dito sa bahay ni Miguel.
Ang bilis kasi ng mga pangyayari sa amin dalawa. Ang nakakainis pa ay hindi rin ako makapag-isip na maayos kapag nasa paligid ko siya. Dahil talaga napipikon ako sa kanya. Lalo na kapag nakikita ko siyang nakangisi sa akin. Matapos gawin ko anong pakay ko dito sa banyo ay nakasimangot na lumabas ako. Wala na ang kasabahay ni Miguel at tanging siya na lamang ang nakita kong abala dito sa loob ng silid. Kailangan ko umuwi sa penthouse ko. Seryoso at formal na sabi ko. Why? Tanong agad ni Miguel dahilan para magsalubong ang mga kilay ko. Anong bakit? Lukot ang mukha na tanong ko sa kanya. May usapan tayo na hindi ka makikialam sa personal na buhay ko, lalo na kung anong gusto kong gawin. Hindi ko nakakalimutan iyan, pero dapat alam ko kung kailan ka aalis ng bahay at saan ka pupunta para masamahan kita. Hindi advisable sa sitwasyon natin kung makikita nilang umuwi ka mag-isa sa penthouse mo. Pero iba magiging outcome niyan kapag nakita nila magkasama tayong dalawa. Mahabang paliwanag ni Miguel. Frustrated na napabuntong hininga na lamang ako. Ilang oras ko pa lang na nakakasama ang lalaking kaharap ko, ipakiramdam ko'y mababaliw na ako. Wala akong dalang damit bago pumunta dito. Bigla ay naisip kong sabihin. Nagpabili na ako ng mga damit at personal na gamit mo. Hintayin na lang natin ang PA ko. Paliwanag ni Miguel, bagay na hindi ko talaga nagustuhan. Bakit ka ba nakikialam? Pikon at mainit ang ulo na tanong ko. Sinabi ko bang bilhan mo ako ng mga damit at gamit? Wala ko nakitang kahit na anong emosyon sa mukha ni Miguel. Bahagyang gumalaw ang gilid ng mga labi niya at pagkatapos ay tiningnan ako. Dito ka natitira sa bahay ko. Since hindi ka na uuwi sa penthouse mo. Kaya nagpabili na ako ng damit na susuot mo habang nandito ka. Malumanay na paliwanag ni Miguel. Naiinis ako pero wala akong magawa kung hindi antiisin ang lahat ng ito. Isang araw ko pa lang siyang kasama pero pakiramdam ko'y hindi na yata ako magtatagal na mananatili dito sa bahay niya. Dahil wala naman akong ibang pagpipilian ay nanatili na lamang ako dito sa silida. Mabuti na lang at iniwan ako mag-isa ni Miguel kaya kahit paano'y gumaan ang mabigat na nararamdaman ko. Gamit ang smartwatch ko ay nag-scan ako ng active device dito sa silid ni Miguel. Expected ko na may mga CCTV sa bawat sulok ng bahay na ito pero unexpected para sa akin ang nakita ko nagkalat ng mga high quality cameras sa paligid. Alam kong normal ang CCTV camera sa bahay ng mga artista at mayayaman tao pero hindi katulad ng na-identify na devices ng system na ginamit ko. Familiar ako sa ganitong device dahil ginagamit ito ng mga high profile na tao sa lipunan. I wonder kung gaano ba kayaman si Miguel Monterreal at nagawa niyang bumili ng ganitong bagay. Dahil sa natuklasan ko'y mas dapat ako maging maingat sa bawat kilos at sasabihin ko. May kakaiba kay Miguel pero hindi ko lang matukoy kung ano ngayon. Hindi rin ako mapakali kaya mabilis na nag-send ako ng message kay Boss Christian at nagtanong sa kanya kung may hidden identity ba ang lalaking pinakasalan ko. Dahil wala akong ginagawa ay nakaramdam ako ng antok. Actually wala talaga ako sapat na pahinga at walang maayos na tulog nitong mga nakaraang araw. Kaya agad ako nakatulog nang humiga ako sa kama at hindi man lang nakapagkumot. Gabi na nang magising ako. Tanging lampshade sa gilid ng kama ang tanglaw dito sa silid ng igala ko ang paningin ko sa paligid. Kaya pala hindi ako nakaramdam ng lamig at masarap ang naging tulog ko ay dahil may malambot at makapal na kumot ang nakatakip sa katawan ko. Tinatamad at dahan-dahan bumangon ako at bumaba sa kama. Mabilis na tinungo ko ang banyo at hindi nag-abalang buksan ng ilaw dito sa loob ng silid. Kahit paano'y nakikita ko naman ang buong paligid dahil sa nakabukas na lampshade sa gilid ng kama. Walang pagdadalawang isip na pumasok ako sa banyo pero agad na natigilan nang makita kong hubot-hubad na naliligo si Miguel. Natulala ako at hindi agad nakakilos. Para akong napako sa kinatatayuan ko habang bubuka sasara ang mga labi ko. Pero walang kahit na anong salita ang lumabas sa bibig ko. Hey love, gising ka na pala. Gusto mo ba sumabay maligo sa akin? Nakangiting tanong ni Miguel dahilan para matauhan ako. Nag-iwas ako ng tingin. Burara ka talaga. Ang tanda mo na pero hanggang ngayon hindi ka pa rin marunong mag-lock ng pintuan. Nagiinit ang magkabilang mga pisngi na singhal ko sa kanya. Wala naman lock ang pintuan namin dito sa banyo. Mabilis na sagot ni Miguel. Narinig kong isinara na niya ang shower at huminto na rin ang malakas na buhos ng tubig sa sahig. Sinadya kong huwag tumingin sa kanya dahil ayokong makita ang kanyang hubad na katawan. Kung bakit kasi hindi ko magawang ihakbang ang mga paa ko at tumakbong palabas para sana hindi ako napunta sa awkward na sitwasyong ito. Sanay naman ako makakita ng mga lalaki walang saplot sa katawan dahil kasali ito sa naging training ko sa Russia. Pero iba palang pakiramdam kapag mismong si Miguel Monterreal na mismo ang nasa harap ko at alam kong hubot-hubad na nakatingin sa mukha ko. Nanigas ang buong katawan ko nang maramdaman kong huminto siya sa tapat ko. I'm done.
Mahina at husky ang tinig na sabi sa akin ni Miguel. Lumabas ka na't maliligo na ako. Taboy ko sa kanya. Ramdam ko kasi ang mabilis at dumadagundong na tibok ng puso ko. Mabuti na lang at hindi ako nabulol at nasabi ko sa kanya ang gusto ko sabihin. Pwede ka namang maligo kahit nandito ako gaya ng ginawa ko. Nakangising sagot ni Miguel dahilan kaya mabilis na nagsalubong ang mga kilay ko. Piko na tinapunan ko siya ng masamang tingin. Namumuro na sa akin ang lalaking ito. Maikli lang ang pasensya ko at kapag nasagad ako, siguradong makakatikim siya ng kamao ko. Ano to? Frustrated na tanong ko matapos ikalat sa ibabaw ng kama ang laman ng mga paper bag na ibinigay ni Miguel sa akin. Napapikit ako sa inis na makita ko ang nagkalat na iba't ibang kulay at design ng manipis at maikling mga 90s. Mundi ko talagang sapakin si Miguel na makita ko ang lahat ng nasa harap ko. Katatapos ko lang maligo at magbibihis na sana ako pero ganito ang nakita ko. Ayaw mo bang magsuot ng ganyang pantulog? Napakamot sa batok na tanong ni Miguel sa akin. Bagay naman sa'yo mga yan. Pinandilatan ko siya ng mga mata. Mukha ba akong pokpok? Hysterical na tanong ko sa kanya. Sagad na talagang pasensya ko at matinding inis ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Mainit ang ulo na tinalikuran ko si Miguel at bumalik sa banyo. Kahit nahulog sa sahig at nabasa ang damit na hinubad ko kanina ay muli ko itong sinuot dahil hindi ko talaga kayang tiisin ang ugali ng lalaking kasama ko. Nabutan ko siyang may pinapagalitan habang nakapamewang at hawak ang cellphone na lumabas ako sa banyo. Nakita ko kung paano nangunot ang noo ni Miguel habang nakatingin sa damit na suot ko. I'm sorry kung ganito ang nangyari. Sa tingin kasi ng assistant ko'y magugustuhan mo mga damit na binili niya. Ang akala niya nasa honeymoon stage tayo. Hindi ko naman masabi sa kanya na hindi ka komportable na magsuot ng ganyan dahil ayoko magduda siya sa atin. Mabilis na paliwanag ni Miguel sa akin. Inarapan ko siya at sinamangutan. Uuwi na ako sa bahay ko. Tatanda agad ako kapag kasama ka. Mainit ang ulo na singhal ko sa kanya. Calm down please. Mahinahon na pakausap ni Miguel sa akin. I'm sorry Michelle, nagpabili na ako ng damit na kapalit ng mga 90s kanina. Pumikit ako at huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Matagal pa ba dumating ang inutusan mo? Lukot ang mukha na tanong ko. Hindi ako sigurado pero baka isang oras lang. Sagot ni Miguel. Kahit naiinis ako pinigilan ko ang sarili ko dahil baka lalo lamang masira ang nasimulan kong trabaho. Mukhang napansin ni Miguel na hindi ako komportable sa damit na suot ko dahil nabasa ito. Kanina nang maligo ako, kaya nag-offer siya. May mga damit akong hindi ko pa nagagamit. Kung okay lang sa'yo, pwede mong gamitin para hindi ka lamigin. Sige. Tipid na sagot ko dahil mas mabuti nang manghiram ako kaysa manatiling suot ko ang basang damit ko. Kahit ayokong gumamit ng damit ni Miguel ay tiniis ko. Isunuot ko ang t-shirt na binigay niya sa akin pati na rin ang boxer na muntik nang bumagsak sa paanan ko dahil di hamak naman na mas malaki ang sukat ng katawan niya sa akin. Nakita ko kung paano ngumiti si Miguel nang lumabas ako sa banyo at nakita niyang suot ko ang kanyang damit. Inirapan ko siya dahil talagang naiirita ako lalo na kapag ganitong nakikita ko ang ngiti sa mga labi niya. Inis na ibinato ko sa kanya ang mga damit na hawak ng kanang kamay ko pero nanlaki ang mga mata ko na makita kong tumama sa mukha niyang underwear na hinubad ko. Malalaki ang bawat hakbang ng mga paa na lumapit ako sa kanya. Akin na yan! Nanlalaki ang mga matang utos ko sa kanya pero mabilis na umiling si Miguel. Hawak ng kanang kamay niyang underwear ko at iwinawagay-way pa sa harap ko. Eager akong maabot ito at makuha sa kanya. Napansin kong bully si Miguel at parang isip bata ko minsan at walang ibang ginawa kung hindi ang asarin ako. Akin na sabi yan! Inis at malakas na sigaw ko sa kanya habang nakalambitin sa leeg niya at pilit na inaabot ang kanyang nakataas na kamay. Nag-agawan tuloy kaming dalawa hanggang sa na-out of balance ako at nahata ko siya. Sabay kaming bumagsak sa ibabaw ng malambot na kama. Humihingal ako pero nagawa kong gumapang sa ibabaw ng katawan ni Miguel at agad na kinuha ko sa kamay niya ang underwear ko. Nawala tuloy sa isip ko kung gaano ka-intimate ang posisyon namin dalawa habang nakahiga si Miguel sa kama at nasa ibabaw niya ako. Nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman kong pumulupot ang braso ni Miguel sa bewang ko. Awang ang labi na napatingin ako sa mukha niya, bagay na dapat ay hindi ko ginawa dahil sinunggaban niya ako ng halik sa labi. Nagulat ako sa ginawang pagyakap at panghalik sa akin ni Miguel pero umiral ang presence of mind ko. Mabilis at ubod lakas na itinulak ko siya at sumubsob ang mukha ko sa dibdib niya para makaiwas. Nararamdaman ko kasi ang bumubukol at matigas na bahagi ng kanyang katawan na ngayon ay naiipit sa pagitan naming dalawa kaya natauhan ako.
Mabilis ako napalunok. Sumabog na rin ang buhok ko at namalayang naririnig ko ang mabilis na tibok ng mga puso namin dalawa ni Miguel. Bitiwan mo na ako. Nauutal na sabi ko. Paano kung ayaw ko? Napatingin ako sa mukha ni Miguel. Seryoso siya pero pakiramdam ko'y sinusubukan niya ako kung hanggang saan ang pasensya ko sa kakulitan niya. Naninggit ang mga mata ko at tinapunan ko siya na nababantang tingin. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Tiimbagang nasagot ko. I didn't do anything. Ikaw ang nasa ibabaw ko. Patay mali siya na sagot ni Miguel sa akin. Sinubukan kong gumalaw pero mas lalong humigpit ang pagkakapulupot ng braso niya sa bewang ko. Mukhang ayaw talaga niya akong pakawalan kaya mabilis na bumaba ang mukha ko at walang pakundangan na kinagat siya sa balikat. Ouch! Masakit yan, Michelle! Sadista ka talaga! Malakas na hiyaw ni Miguel. Hindi ko siya binitawan at mas lalong bumaon ang ngipin ko sa balikat niya. Magmamarka yan, Michelle. May photoshoot ako bukas. Hindi ko siya tinigilan hanggat hindi niya inaalis ang nakapulupot na braso sa katawan ko. Wala din akong pakaalam kahit nararamdaman ko ang naninigas na pagkalalaki niya. Ang mahalaga sa akin ngayon ay pakawalan niya ako. Kayang-kaya ko makipaglaban sa kanya kung gugustuhin ko dahil malakas ako. Pero hindi ko gagawin ang ganito dahil duda ako sa pagkatao ni Miguel kaya nag-iingat ako. Tinigilan ko lang ang pagkagat sa balikat ni Miguel nang naramdaman ko lumuwag na ang kanyang nakapulupot na mga braso sa bewang at katawan ko. Agad akong umalis sa ibabaw niya at nanliit ang mga matang bumaba sa kama. Ang sakit! Narinig kong reklamo ni Miguel pero wala akong naramdamang awa para sa kanya. Hindi ko rin pinagsisihan ang ginawa ko dahil kanina pa akong na-stress ng dahil sa kanya. Sa pambalikat ay bumangon si Miguel at bumaba sa kama. Bigla na lang niyang hinubad sa harap ko ang suot na t-shirt kaya nahantad sa mga mata ko ang kanyang malapad na dibdib. Agad na nag-iwas ako ng tingin pero malinaw na nakita ko kung paano lumapit sa vanity mirror si Miguel at tiningnan ang balikat. Pinili kong tumalikod at huwag siyang pansinin. Kumuha ako ng unan at walang pakialam na pumunta sa sofa at umupo. Ang totoo ay kanina pa ako nakakaramdam ng pagkauhaw pero tinitiis ko. Nagugutom na rin ako dahil simula kaninang pumunta ako dito sa bahay ni Miguel ay hindi man lang pala ako kumain ng kahit na ano. Nakita kong pumasok sa isang pintuan si Miguel at lumabas na nakasuot ng puting sando at jogger. Tara na, gutom na ako. Tila walang nangyari na sabi niya sa akin. Ayoko sana siyang kibuin pero kailangan kong kumain para may lakas akong makipag-away sa lalaking kaharap ko. Sabay kami lumabas ng silid at bumaba sa hagdan. Tahimik ang bahay pero gising pa pala ang kanyang mga kasambahay. Agad naman lumapit sa amin ang may edad na babae at sinabing handa na umano ang mesa. Sa tingin ko'y mayordoma siya dito sa bahay dahil nakikita ko kung paano niya alagaan na parang anak si Miguel. Kain ka na, love. Nakangiting yaya sa akin ni Miguel. Munti ko na siyang pandilatan ng mga mata dahil sa narinig kong endearment na sinabi niya pero umayos na lang ako ng upo at tinintay siyang matapos nalagyan ng kanin ang pinggan sa harap ko. Banas na talaga ako sa lalaking katabi ko pero nagkunwari akong ayos lang dahil may iba pa kaming kasama dito sa hapag. Hindi ko kasi akalain na uupo din sa bakanting upuan ng kasambahay niya at sumabay sa aming kumain. Normally kasi ay alam kong masela ng mga taong may sinabi sa buhay. Hindi sila nakikihalubilo sa mga kasambahay lalo na sa oras ng pagkain at kasama sa hapagkainan. Mukhang maganda ang trato ni Miguel sa kanyang mga kasambahay. Hindi gaya ng ibang artista na napabalitang nananakit ng katulong. Ano nangyari dyan sa balikat mo? Narinig kong malakas na tanong ni Nana kay Miguel. Bakit may mga bakas ng ngipin? Sino kumagat sa iyo? Makahulugan na tumingin sa akin ang lalaking katabi ko. Palihim na tumingin ako sa kanya gamit ang matilim na mga mata at umiling ako dahil ayoko sabihin niya kahit na kanino kung ano nangyari kanina. Ngumiti siya sa akin. Ang akala ko naman ay mananahimik na si Miguel pero nag-init na naman ang ulo ko nang narinig kong sinabi niya kay Nana na kinagat ko daw siya dahil nanggigil ako sa kanya kanina. Inis na sinipa ako ang paa ni Miguel sa ilalim ng mesa. Nakita ko na pangiwi siya dahil alam ko nasaktan ko talaga siya. Wala pang 24 hours na magkasama kaming dalawa pero sobrang nai-stress na ako sa kanya. Masyado siyang madaldal kaya napipiko na naman ako. Kapag laging ganito hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya kayang pakasamahan dahil talagang nasasagad niya ang pasensya ko. Nasa pagkain ng atensyon ko at konti lang ang bawat salitang binitawan ko sa hapag.
Tanging tipid ng ngiti ang sukli ko sa tuwing kakausapin ako ni Nana at magtatanong siya ng kung ano-ano sa akin. Sinabi niyang wag daw ako mahiya sa kanya, maging sa iba pa naming kasama dito sa bahay dahil mabait silang lahat. Nauna na ako umakyat dito sa silid. Sinadya kong bilisan ang pagkain ko dahil ayokong may ibang nagtatanong sa akin tungkol sa kahit na anong impormasyon na may kinalaman sa pamilya ko. Ang cellphone ko ang una kong hinanap nang makapasok ako dito sa silid. Gusto ko kasing makita kung sumagot na ba sa text message ko si Boss Christian. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko na makita kong may natanggap akong reply sa text message ko kanina. Mabilis na binuksan ko ito kaya nabasa ko ang bagong impormasyon tungkol sa lalaking pinakasalan ko. Matapos mabasa ito ay agad na binura ko ang text message. Binago ko rin ang pangalan ni Boss Christian na nakaregister sa phone book ko at ginawang pangalan ng babae. Ginawa ko ito para hindi maghinala si Miguel kung sakaling makita niyang tumatawag siya sa akin. Gustong malaman ni Boss Christian kung nagtatrabaho ba si Miguel kay General Arthur Matias. Inutusan niya akong bantayan ang bawat kilos na lalaking kasama ko dahil may hinala daw siya na isa itong secret agent ng ahensya na pinamumunuan ngayon ng kanyang father-in-law.